Sakit sa ulo ng pamilya ang may kapatid na adik. Hindi nyo alam kung gaano kasakit, kung gaano ang problema ng mga magulang. Ewan ko sa mga taong yan, bakit ba lalo na yung, hindi ko maintindihan, Miss Joey, hindi kasi nila alam, hindi nila naintindihan kung gaano kahirap na may kapatid na adik, kung gaano kahirap na may kapatid na tulak, yung gabi-gabi na may mga taong pumupunta sa palibot ng bahay nyo na hindi mo alam. Ewan ko lang kung bakit sila ganyan. Tapos sasabihin yung ginawa ni tatay na mali? No. Way back to mga panahon ni President Duterte, no, hindi ako masyadong touchy sa politics kasi sa akin kasi medyo happy-go-lucky kasi ako during that time. So, kung kani-kanino ako sumasama and so on, ganon. At saka, nung time na yun, syempre may trabaho na rin naman na ako. Yung pera ko, kung saan ko pinambibili ng ganito, ganyan. And then, ayun, let me get straight to the point, no. So, may mga friends ako na mga, puro mga lalaki kami noon. Tapos, nasa isang bar lang kami sa Cubao, somewhere in Cubao. Tapos, someone invited us, marami kami, sa bahay nila. And not knowing na doon pala sa bahay nila, merong magaganap. At yung ganap na yun, that has changed my life. Kasi, akala ko inuman lang eh. Kaya lang, there's something weird dun sa iniinom ko. Kasi, alam ko pag lasing ako sa hindi. Or pag yung sobrang wasted ako. Alam ko Red Horse lang siya. Tapos, after din nun, parang yung iba, nag-wine na lang din kami nun. Kaya lang, sobrang hilo ko nun to the point na parang sobrang parang nasa ibang dimension ako ng mundo. So ayun, sobrang hilo ko noon, I get drug, no. So I suspected na meron talagang hinalo dun sa alak. And then so when I wake up, no, nagising ako, parang ang sakit ng katawan ko, ang sakit ng ulo ko, hindi ko maalala kung ano yung mga naganap. And then a few days later, meron akong friend na nagsabi sa akin na teka, nga pala, wala naman nakakilala sa akin dito na yung mukha ko, no. So safe naman yung identity ko. So ayun, may nagsabi sa akin na magpa-test daw ako. Sabi, anong klaseng test? HIV test. So dali-dali ako nagpa-check nagpa-HIV test, and then turns out I got positive. Ayan, hello CY. Hello CY. Hi Miss Joey, kamusta po? Okay naman. Hello. Hello po. Yeah, anong gusto mong i-share ngayong gabi, CY? Ayun no, Miss Joey. Hindi ko maintindihan yung logic ng mga nagtatanggol sa human rights ng mga kriminal at saka addict. Wala talagang logic actually. Parang kung may isang kriminal na papatay ng isang buong pamilya. Kung may isang kriminal na papatay. Sige, nag-feedback yung mo, parang naka-open yata yung TV mo, be. Ayan, hello CY. Hindi naman lahat ng addict pinapatay eh. Exhibit 2 Lagdameo. Ayan, na-disconnect si na-disconnect si CY. CY, connect lang ha. Ayan. Hello Vic. Hello, Miss Joey. Ay, hello. Madam, babae ka pala. Along akala ko ang lalaki yung Vic. Okay. Ayan. Babae po ako. Ano po, Miss Joey, gusto ko lang po i-share totoong buhay to, totoong story. Kasi po, before umupo si Tatay Digong, may kapatid ako na adik at tulak. Before umupo si Tatay, sinabihan ko siya, kasi Dutertista ako, Miss Joey, may tatakto sa noo, putang ina nila. Sinabihan ko siya, magbago ka or ako na lang ang magpapatay sa'yo. Ayun, sa awa ng Diyos, nagbago. Sakit sa lahat ng nagsasabi at kumakampi dyan sa mga putang inang mga adik na yan. Sakit sa ulo ng pamilya ang may kapatid na adik. Hindi nyo alam kung gaano kasakit, kung gaano ang problema ng mga magulang. Ewan ko sa mga taong yan, bakit ba lalo na yung,
Hindi ko maintindihan, Miss Joey. Hindi kasi nila alam, hindi nila naintindihan kung gaano kahirap na may kapatid na adik, kung gaano kahirap na may kapatid na tulak, yung gabi-gabi na may mga taong pumupunta sa palibot ng bahay niyo na hindi mo alam. Ewan ko lang kung bakit sila ganyan. Tapos sasabihin yung ginawa ni tatay na mali? No. Para sa akin tama. Dapat nga pinatay nga lahat ng mga adik eh. At lalo ng mga tulak. Iwan ko, galit na galit ako. Umiiyak ako palagi dahil dyan sa nangyari kay tatay. Diyos ko. Dahil sa nangyari dyan kay tatay. Nung dinala nila si tatay ni Miss Joey, dyan sa dahig, 3 days hindi ako makausap ng amo ko. Sabi ko sa kanya, wag mo akong kausapin. Sinabihan ko silang lahat, wag niyo akong kausapin. Hanggang ngayon, kahit kanina, nagtatrabaho ako, nakikinig ako ng live. May kami, may bisita kami. Wag niyo akong kausapin. Nagtatrabaho ako, nakikinig ako. Pero wala, natatawa na lang sila. Kasi alam, kahit yung mga amo ko, taga-Europe, alam nila na mali ang ginawa kay Tatay Digong. Kasi mga Dutertista sila, mga amo ko, Miss Joey, mga Dutertista. Pro-Duterte sila. Pro-Duterte sila. Mag-asawa pati si Lolo. Yun lang ang masasabi ko sa lahat. Kung alam nyo lang, kung may pamilya lang kayo na adik, tapos tulak, iwan ko sa inyo kung anong problema ang... Yun lang ang ma-share ko. Salamat, Miss Joey. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Vic. Ayan. Thank Hindi you. kasi nagigets nung iba yung hindi nagigets nung iba yung pain and suffering nung mga pamilya na merong member na addict. Kasi dahil nga kamag-anak mo, hindi mo naman madiscuss sa buong mundo yung mga crimes na ginawa niyan within the family. Many of it are really embarrassing. Many of it are, alam mo yon, yung they just want to keep it within the family. Kasama na dyan yung pinagnakawan, kasama na dyan yung sinungaling, di ba? Kasama na dyan yung pananakit, pambubugbog, kasama na dyan yung pangre-rape sa ibang member ng family. Yung pinapabayaan ng pamilya. Correct, inaabandona, hindi ginagawa ang responsibilidad. Diba? Hindi nila naiintindihan yung pain. Nandun pa lang tayo sa addict, ha? Nandun pa lang tayo sa addict. Yung mga ganong addict, yung sabi na addict lang, hindi pa yan tulak. Ganon, hindi pa yan tulak, addict lang siya. Hindi naiintindihan ng iba kung gaano katindi yung pain and suffering ng mga pamilyang Pilipino na merong kapamilyang addict. At hindi na nila nakakausap yung pamilya nila na yan, yung member na yan na addict, nang magbago ka na. I'm pretty sure yung mga family na merong family members na addict, no, naiyak na nila ang lahat ng dapat nilang iiyak sa mundo. Na heart-to-heart talk na nila ang lahat na dapat i-heart-to-heart talk sa buong mundo. But an addict is an addict. Ang addict, matatakot lang yan when you talk about their life or death. Barubalan talaga yan eh. Hindi naman yan nakukuha sa pakiusapan. They have to understand na merong maglalagay sa kanila sa tamang lalagyan so that they will change. Kasi pagkapamilya, laging pagbibigyan yan eh. Pagpamilya, laging tatanggapin. And yun yung pasan krus ng isang pamilya na merong addict. May nag-comment nga dito kanina, hindi ako nakaipon, kakaparehab sa kapatid kong addict. Hindi nila alam yung pasan na krus ng pamilyang Pilipino kapag meron kang kapamilyang addict. Ayan. So, I think yun yung dapat na, So, ang daming mga tao nakakapagsalita ng mga harsh words, no? Agaya yung sinabi ni Ma'am Vic kanina na, sana pagpapatayin na lang yung mga addict na yan or things like that, ganyan. Hindi naman ganun ang nangyari sa panahon ni PRRD, that the addicts and the pushers and the drug lords are going to be killed indiscriminately. No, they are apprehended. They were given opportunity to voluntarily surrender. Diba? But in order to really neutralize, meaning to arrest all of this, to put the drug problem at the minimum, okay? You really have to speak their language. Kailangan talaga bardagulang malala ito. Ang kausap mo kriminal eh, ang kausap mo mga salot eh. Hindi naman yan makikinig sa heart-to-heart talk. Hindi naman to United Nations meeting. Hindi naman to ASEAN. Hindi mo kailangang galangin sa pamamagitan ng mabuting asal itong mga taong ganito. Diba? Ayun. So anyway, hello Lola Julia. Hi po. Good evening. Good evening po. Ang may share ko lang sa yung parang observation ko ba sa sa hearing kanina, yung the whole setup ng hearing.
Yung parang gusto nilang palabasin na meron talagang massive genocide massacre na inuutos ni Duterte, no? Ni Pangulong Yun ang gusto Duterte? nilang yun ang gusto nilang palabasin, ma'am. Ang gusto nilang palabasin is yung parang merong Oo. indiscriminate killing, ganyan. Oo, parang gusto nilang palabasin na inutusan niya talaga yung military, yung mga vigilantes na pasukin ang mga bahay-bahay ng mga tao at pagpapatayin yung mga nakalista sa listahan. Parang ganun ba? Mm. Yun gusto nila i-portray eh. Kaya nga sabi ko, bakit ba concern na concern sa buhay ng mga self-confessed addict tong mga to at saka sa mga self-confessed pusher? 'Di ba? Oo, pero siyempre, foreigner yung mga kausap yung mga nagsasalita doon sa sa korte. Hindi nila naranasan yung buhay sa Tondo, hindi nila naranasan ba yung buhay sa kaya ang naobserbahan ko din kay Attorney Kaufman na parang hindi din siya, parang 50 or sabihin natin 90% na ginawa ba talaga ni Pangulong Duterte or yung parang din siya ba? Kasi bakit hindi niya ina-assert na pang-local lang itong kaso na 'to, na hindi dapat mapunta dito sa ICC, 'di ba? Oo. Ewan ko, yun lang ang observation ko dun, ma'am. Oo, political talaga Lola Julia, yun talaga yun. Oo, talagang pinupulitika talaga. Tapos, bakit patagalin pa? Bakit 60 days? Hindi ko maintindihan bakit 60 days. Actually, dahil political nga po itong ginawa nila kay PRRD at hindi naman talaga yan hindi naman talaga yung paghahanap ng hustisya. Hindi naman talaga paghahanap ng hustisya ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay political to serve their political interest. Ngayon, yung pagpapadala nila kay PRRD at yung pagpapakulong nila kay PRRD, alam nila wala silang kaso. Pero hahanapin nila lahat ng pamamaraan para mapanatili si PRRD sa The Hague sa pinakamatagal na panahon na posible. For what po, ma'am? Para saan? In order to suppress the political clout of the Dutertes, they think that's the way to really suppress his political influence in the Philippines. Pag wala siya, pag nakakulong siya, nakakalimutan siya ng tao. Remember, 'di ba sinabi ko na 'yun sa live ko po before eh. Ang sabi ni Boying Rimulya, may mga nakarinig kay Boying Rimulya after they executed the arrest of PRRD. Ang sabi nila Boying Rimulya, nung team group effort, ang sinabi nila, okay lang 'yan, makakalimutan naman ng tao 'yan after 3 weeks. 3 Doon weeks tayo lang nagkakamali. 3 weeks lang daw ang kailangan, makakalimutan na ng taong bayan si PRRD. So it's really political. Wala silang pakialam. Ang feeling nila, if he's put away, ang feeling nila pagka if he's put away, if he's out of sight, out of mind. Yun ang feeling nila kay PRRD. Hindi ba nila nakalimutan ba nila yung warning ni Tatay Digong na meron akong mga anak? 'Di ba? Nakalimutan ba nila 'yan? Kahit mamatay siya diyan kunwari lang. Meron pa siyang mga anak eh. At saka yung legacy niya hindi pwedeng makakalimutan ng mga tao. Yeah, it's the legacy. People will really not forget his Oo. legacy, his achievements. Yung legacy niya na iniwan niya ay Diyos ko talaga, maiyak ka talaga. Every time na makakita ako sa mga tao, ay grabe talaga ang mga iyak ko. Ang iyak natin, no? But I hope sana po yung mga hindi pa po dito nakakapirma at nakaka-join ng signature campaign, I hope you also try to find a way to make make yourselves counted. Because we really have to do something. Oo, I mean, kailangan natin yan. Parang magagamit din yan natin talaga in the future. Wag po kayong magpadala doon sa sinasabi nitong mga to na, ay hindi, kaya hindi nila, alam niyo si PRRD, paulit-ulit na sinasabi ni PRRD, tanggap niya kung ano ang consequences ng action niya. Tanggap niya na merong political retaliation sa kanya. Yung pagbibigay niya ng safety and security sa mga Pilipino, pinagbabayaran niya ngayon sa The Hague. And tayo na nakinabang doon sa katapangan ni PRRD, we should also show certain level of katapangan para naman maging deserve natin ng leader na lalaban talaga sa atin ng patayan. Oo, pero alam mo ma'am, meron akong kasi tumawag ako sa friend ko sa Hong Kong. Meron akong tapos sabi ko, bakit kayo hindi nagpapaperma diyan?
Siguro yung mga iba pero ano, yung sabi niya, ay meron na kaming narinig na ano, gagamitin daw 'yan sa baka agawin daw ng iba, gagamitin sa kung anong saan. Ewan ko, pero sinabi ko na, ah, hindi na ako nagsalita ba kasi para akong hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Paano daw po maaagaw? Kaya nga, kasi kung ewan ko baka masasalo ng kalaban gano'n o baka Ayun nga, mapunta sa tumatakbo pala kalaban yung kalaban gano'n. ngayon, eh. 'Di ba minention na nga ng kalaban ngayon sa ICC, eh. So ibig sabihin, the signature campaign is really powerful because it is Hmm, mentioned by the ano 'no, yung ICC part ng ICC prosecution team yata sila Butuyan, 'di hmm. ba? Yung assistant to the counsel ng prosecution. Mine-mention na nga nila, eh. What does that mean? Ibig sabihin takot sila. Takot sila na magdesisyon ang Supreme Court. Takot sila Hmm, na pakinggan tayo ng Supreme Court. So sinong aagaw at 'pag inagaw nila, anong magagawa nila dun? ewan natin baka ewan ko, baka Anyway, gagamitin nila pang-scam ganyan. sinong gagamit na pang-scam? Ewan, nasa isip ko lang pero hindi ako sure ba, hindi ako sure bakit gano'n ang isip nila. Pero ako willing talaga ako na nagperma talaga. I think she's referring to the data something breach. That's their worry. Maybe, Sino maybe yes. sino ba yung nagsasalita? Ako po, yung accountant from Ireland. Si accountant gusto, from gusto ko Ireland. pong mag-share din sana later about Oo. yung how Oo, pero relatives pero change yung na po. yung fear naman nila on data privacy is actually very nonsensical because hindi naman kumukuha ng ID, eh. ID number lang naman yung kinukuha, eh. And if you are going to the Supreme Court, kailangan mo talaga yun. So, are they saying that the Pero ang Supreme tanong ko, sino ang nagpapakalat ng gano'ng balita na huwag kayong pumirya ng ganyan kasi gagamitin 'yan sa kung ano-ano, gano'n ba? Yung parang tatakutin talaga nila yung mga OFW? Grupo ni Maharlika, so ngayon yung mga nagsasabi na may issue on data privacy, bakit hindi niyo sinasabihan yung Supreme Court? Lahat ng mga lumalapit sa Supreme Court, yung mga petitioner doon, kapagka merong mga ano, naka-publish ang mga ID number. Hmm. Ewan ko, pero sinabihan ko lang na, nasa sa inyo, it's your choice, Mm. gano'n ba? Yun lang po. Ayun. Sige po, Sige anyway. po. Ayun. Kaya nga kami, ang dami naming na-receive na signature, walang ID number, hindi namin sinami. 'Di ba? Public filing. Teka lang ha. Okay lang po ba, Miss Joey, if I can share about Ay, how okay lang. the war on Opo. drugs really helped my relatives? Apo. Accountant from Ireland, wait lang po ha, pila po tayo. Si The Wait Kid lang, parang Wanderer may po tagka. muna. Opo. Si The Kid Wanderer po muna. I think after Kid Wanderer, kayo po yung next. Tapos si Maldita sa Georgia. Ayan. Okay? Kid Wanderer, hello? Hello, can you hear me? Oo. Ayan, so it's been a long time na nakaakyat ako ulit sa live mo. Actually, kanina yung yung mga comments mo kanina, medyo nanginginig din ako kasi meron din akong personal story na naapektuhan din ako ng mga jodik, mga addict na yan. Kaya until now, masama ang loob ko. So, ito, ngayon ko lang to sasabihin sa inyo. And I know, Ate Joey, na malawak naman ang pag-iisip mo. So I hope I won't be judged here, no. So ayun, way back to mga panahon ni President Duterte, no. Hindi ako masyadong touchy sa politics kasi sa akin kasi medyo happy-go-lucky kasi ako during that time. So kung kani-kanino ako sumasama and so on, ganon. Tsaka nung time na yun, syempre may trabaho na rin naman ako. Yung pera ko kung saan ko pinambibili ng ganito ganyan, and then ayun, let me get straight to the point, no. So may mga friends ako na mga puro mga lalaki kami noon. Tapos nasa isang bar lang kami sa sa Cubao, somewhere in Cubao. Tapos someone invited us, marami kami sa bahay nila, and not knowing na doon pala sa bahay nila merong magaganap. At yung ganap na yon, that has changed my life. Kasi akala ko inuman lang eh. Kaya lang there's something weird dun sa iniinom ko. Kasi alam ko pag lasing ako sa hindi or pag yung sobrang wasted ako. Alam ko Red Horse lang siya, tapos after din noon parang yung iba nag-wine na lang din kami noon. Kaya lang
sobrang hilo ko no'n to the point na parang sobrang, sobrang parang nasa ibang dimension ako ng ano ng mundo. So ayun, sobrang hilo ko no'n, I get drug, 'no. So, I suspected na meron talagang hinalo dun sa ano, sa alak. And then so, when I wake up, 'no, nagising ako, parang ang sakit ng katawan ko, ang sakit ng ulo ko, hindi ko maalala kung ano yung mga naganap. And Mm. then a few days later, meron akong friend na nagsabi sa'kin na, ah, teka, nga pala wala naman nakakakilala sa'kin dito na ano, na yung mukha ko 'no. So, safe naman yung ano ko, identity ko. So ayun, may nagsabi sa'kin na magpa-test daw ako. Sabi, "Anong Mm. klaseng test?" HIV test. Mm. So, dali-dali ako nagpa-check nagpa-HIV test and then turns out, I got positive. Mm. So now, ayun, until now, so I am living with with HIV. Mm. So, yeah, sobrang sama ng loob ko nun sa mga friends ko nun tapos pati rin dun sa pati rin sa nag-invite din sa'kin na, actually kilala ko naman talaga siya kasi we've been, college friends 'no. Um, Kaya lang sinira niya yung tiwala ko na 'pag sumama ako sa nung sumama ako sa kanya, akala ko ano lang, katuwaan lang, yung ano lang, yung tamang chill lang na kuwentuhan, inuman, gano'n. Wala namang mali siya, eh, kasi ako hindi ko iniisip 'yun. So Mm. until now, dala-dala ko yung thinking na 'yun na itong mga addict na 'to, they will hindi sila takot, eh. Hindi Mm. sila hindi sila takot na makapandamay ng ibang tao and during that night nung magkakasama kami, Hmm. 'di sa amin, turned out HIV positive. Sabay-sabay Oh, kami nun, oo. Pero may mga magkakaiba yung date magkakaiba yung date na nagpa-check kami kasi Mm. ako, siguro nung sinabihan ako na magpa-check ako, mga Mm. 4 or 5 months ako parang nag-self-reflect muna. Sabi Mm. ko, "Healthy naman ako, eh, wala naman akong sakit na nararanasan, eh." Mm. So, tinuloy ko lang yung ano ko, yung yung routine ko until such time nga na parang bumabagsak, humihina yung ano ko, yung resistensya ko 'no. So Mm. ayun, masakit para sa akin na, nasira yung future ko just because sumama ako sa mga tao na akala ko mapagkakatiwalaan ko. Mm. And, unfortunately, these people will give me this kind of sickness na hindi ko naman deserve pero wala naman akong magagawa kasi nandito na, eh. So ayun, um the reason why I also shared the same sentiment as you is because yung mga batang napapatay, yung mga matatanda na napapatay, yung mga yung sinasabi mo kanina na yung mga kamag-anak na pinoprotektahan ng mga pamilya ng mga adik kasi mahal nila yun, eh. Paano naman kaming mga individual na wala kaming kalaban-laban sa mga patagong adik na ito na hindi namin madepensahan yung sarili din namin. Mm. So, I feel bad na until now, yung mga kasama kong yon, well actually yung iba sa kanila naging ano na, naging, pro Duterte na sila 'no. But I know that some of the people na nakasama din namin during that night are still fighting as kakampings and until now, they are still mad at PRRD because, drug issues 'no. And until now, gano'n pa rin yung stance nila, galit sila kay Digong kasi, ah it's because of the drugs, because of the drug trade 'no, na Mm. napapakinabangan nila. Sa'kin Oo. naman, hindi ko naman ginusto number one na, ma-drag ako into this situation and number two hindi ko rin ginusto Mm. na magkaroon ako ng ganitong klaseng sakit. Mm. So ang ngayon nag-ano na ako, nagte-take na ako ng mga, ng antiretrovirals 'no, Ah, para tuloy-tuloy lang ma-manage. yung ano ko, oo, para ma-manage ko yung virus sa katawan ko. But then, ayun nga, masama yung loob ko sa mga taong ito kasi they think what they're doing is right. But sa mata ng mga tao na hindi normal yung ginagawa nila, of course it is wrong. Mm. Nagagalit ako sa kanila kasi parang nino-normalize lang nila yung mga kademonyohan na ginagawa nila Hmm. na, they are even willing to Mm. destroy someone, to destroy Mm. another lives 'no. So, I hope, yung mga nakikinig din dito, kilalanin niyo rin mabuti yung mga nakakasama din ninyo 'no, lalo na yung alam ko may mga medyo bata-bata pa na nakikinig din sa'tin dito. I believe may mga Gen Zs din na nakikinig din sa'tin dito 'no. Um,
matuto kayo sa ano ko, matuto kayo sa naging experience ko na huwag kayong basta-bastang sumasama kung kani-kanino kasi yung mga drug addict na yan, number one, ano yan they will show na parang matino sila. Mm. Pero pag may balak sila, gagawin nila yung pinaka-nakakadiring mangyayari sa buhay mo. And ayun na nga, yun nangyari sa akin, no? So, I hope hindi mangyari sa iba. And Are they friends? Or you do? until now, yes. Until now, some of them, yes, we're still friends and nagkikita-kita rin kami. Kukwentuhan naman, pero may iba namatay na rin. Mm-mm, mm-mm. So that's so sad. That's so really really sad. And yun yung reason din kung bakit why I become pro Duterte kasi sa salbahe nila unfair ng ginagawa nila sa atin na lumalaban tayo ng patas na Mm-mm. gusto lang naman natin ng masayang buhay, gusto lang naman natin na na maraming friends na maganda yung pakikitungo natin sa kapwa natin. Bakit kailangan pa nila nasirain yung buhay ng ibang tao? Mm-mm. Ayun. So, ayun, nababasa ko yung mga nasa comment section, no, and thank you so much sa inyong lahat. And again, magsilbi sanang lesson itong shinare ko sa inyo so that pati yung mga anak ninyo, maging aware sa mga nakapaligid sa inyo, lalo na kung hindi talaga kayo politically aligned. Kasi itong drug issue na to, yung mga pinagsasabi kayo ni Ate Joey, tatatak yan tagos sa puso ninyo. At pag yung anak ninyo mismo yung nadamay, masakit yan mga friends. Mm-mm. So ayun. Ang ano nga no, before tayo magpunta kay kay accountant from Ireland. 'Di ba sinagot ko yung yung post ni Nika Gadi. Sabi niya, 'di ba merong stupid question si Nika, sabi niya, bakit nagrereklamo yung mga Duterte supporter if PRRD was so successful in winning the war on drugs, bakit kayo nagrereklamo ngayon for the same problem? And part of my explanation, part of my retort doon sa kanyang question na yon is yung fact na hindi kasi nila naiintindihan yung nature ng droga Ayun, yung problema sa droga. Hindi nila nagigets. Ano ang tawag dito? Ireland? Nawala ka, nalaglag ka Ireland. Ayan, balik ka, pasok ka lang. Ayun. Hindi kasi nila naintindihan yung nature ng problema sa droga. Ang problema dun sa droga is the availability. Okay? It is the availability. Ngayon, yung availability ng droga na yan, whether mahirap ka or mayaman ka, as long as it is available, meron at merong maa-addict. Yun ang long and short ng drug addiction. Yun ang long and short ng drug problem. Okay? Kahit nasa mayamang lugar ka, nasa highly urbanized setup ka, environment, or nandun ka sa slum, basta available ang illegal drugs, meron at merong maa-addict. Okay? A lot of people think na, kaya mga tao nagda-drugs dahil sa kahirapan. Of course not. Bakit sila Bongbong Marcos? Addict. 'Di ba? Ang nagkakaroon lang ng difference is yung sa pag-handle ng addiction. Syempre, yung mayayaman, afford nila na manong uno, device not connected ka po. Hindi kita maiakyat. Pa-fix po ng inyong connection. Yung mga mayayaman, they can afford to check themselves in sa mga rehab, yung mga ganyan, okay? Pero yung mga mayayaman, afford nila. Yung mga mahihirap, hindi. 'Di ba? Sasaluhin ng pamilya niya yan yung effects ng droga sa kanila ng pang-araw-araw. So, nevertheless, the negative impact of drug abuse, titiisin yan nung pamilyang mahirap na merong addict na family member at nung pamilyang mayaman na merong addict na family member. Iba-iba na lang siguro sila ng coping mechanism, but nevertheless, alam nila na parehas hindi pleasant ang experience dyan. 'Di ba? Now, my point is, kung ikaw ang gobyerno at ikaw ang gagawa ng paraan para mawala yung mga addict, yung mga at yung mga masasamang effect ng drug addiction, ang isip mo is you want drugs off the streets. Gusto mo hindi siya maging available, okay? Gusto mo hindi siya maging available. At paano ba nagkakaroon ng contact ang drugs sa mga tao? Sa mga ordinaryong tao. Okay? Paano ba? Syempre, tanggalin mo siya sa merkado. Huwag mo siya gawing available. Ibig sabihin, yung mga nagbebenta, yung mga pusher,
yung mga manufacturer, yan ang habulin mo. Okay? Make it difficult na makabili ng droga. Make it difficult na mag-push ng droga. At pagdating dyan sa bagay na yan, iba-iba ang approach ng iba't ibang administrasyon. Kay PRRD, he took it seriously. Kay PRRD, grabe talaga yung naging approach niya. O lahat ng addict, bago kayo hulihin, I'm going to be very, very harsh. At huhulihin ko kayo kung bakit kayo na-disconnect. Ayan. Na-disconnect na rin si Kid Wanderer. Ayan. Okay? Yung mga yung mga individuals na yung mga winarningan ni PRRD, hulihin ko kayo, I'm not going to be very kind. Okay? Pero pag sumuko kayo, hindi tayo mag-aaway. 'Di ba? Kung susuko kayo, hindi tayo mag-aaway. Pero pagka huhulihin ko kayo, I'm going to be very, very harsh on you. 'Di ba? The reason why I am discussing it is because yun nga yung problema ng drugs. Minsan ayaw mo naman talaga dyan eh. Wala naman talagang gusto na isisik at maghahanap siya ng droga dahil gusto lang niya initially. Okay? Kaya nag-drugs yung mga drug addict kasi available siya. Kung hindi siya available, hindi mo ma-addict yung mga yan. Ganoon lang kasimple. Okay? And sa totoo lang, hindi kahirapan ang dahilan, hindi kayamanan ang dahilan. Ang dahilan ay available kasi. And if you want to fight it, you make it unavailable. You make it difficult to access. Ayun. Anyway, hello. And I think yung naging problema doon kay Kid Wanderer. Ang problem kasi available yung drugs. 'Di ba? That's why it happened. It was accessible para doon sa mga tao na magawa yung mga yon kay Wanderer at doon sa mga kaibigan niya. Ayun. Anyway, hello accountant from Ireland. It's your time to shine. Thank you, Miss Joey. First, I would like to really thank all your efforts sa Tay Kami Naman signature. And hopefully, Supreme Court will decide on that. So I just want to share, my experience growing up, why I really love President Rodrigo Roa Duterte. So I came from Davao del Norte. It's just like, malapit lang yan siya sa Davao City, like near Tagum City also. Because dito sa Ireland, syempre maraming taga Luzon, and usually yung mga ka-work ko na mga taga Luzon sa office is mga kakamping talaga. So nung time na na-kidnap si PRRD, sa office mismo namin is a big office. Is an international, multinational office. Sa office talaga namin, lumabas yung pagka-unprofessional ko kasi nakipagbardagulan talaga ako doon sa kakamping ko na friend na the reason, all of these are unconstitutional, kidnapping, blah, blah, blah. So, nakipagbardagulan ako, and then, we're still friends, we are still close friends, but may mga time lang din sa Facebook, pag may story, nagkaparinig sila na kasalanan ng mga DDS dahil binoto natin yung kadiliman, diba, referring to Bongbong Marcos, of what's happening today. And then, anyway, nag-backfire na yan sa kanila kasi yung Mother Lenin nila at yung mga thought leaders nila is may alliance na doon sa kay Bongbong. So, it will backfire on them anyway. So, the thing is, they don't understand why kami is very pro-Duterte. So, we are pro-Duterte not because we are from Davao City, not because we are from Mindanao, that's one of the factors, but it's because nakita namin that during the time of PRRD, yung mga relatives ko, so I grew up sa community. No, it's not a subdivision. I didn't grow up rich. So yung mga relatives ko, yung mga cousins ko, is very drug addicts talaga. At may mga cousins and my relatives. That's why I didn't put my name there because, para hindi nila matrace kung sino ako. Pero yung mga relatives ko, mga cousins ko, some are drug addicts and some are drug pushers. Okay? So before PRRD stepped in 2016, halos all of my mga sa barangay namin, especially mga lalaki na mga youth, even like mga 30s or 40s, mga drug addict at ang rami nila. Now, no naging President si Duterte, nag-surrender sila at never ako nakarinig na may namatay sa amin. So mali yung sinasabi nila na may mga extrajudicial killing, may random killing sa mga civilian kasi nag-surrender sila. Yes, may nakulong. At ito yung inspiring part kasi yung mga nakulong na mga kilala ko, may mga close family friends, nakulong yung kapatid niya na drug addict and drug pusher, which is proven naman na drug pusher during PRRD. So instead na magalit sila kang PRRD, instead magalit sila sa gobyerno, you know what? They love PRRD even more. Even yung kapatid na nakulong is, nung nakidnap si PRRD, umiyak ng magdamag. So, doon na makita na they really appreciated even the families of those drug addicts. And iyan ang hindi nila sorry, accountant, no? Marami kasing mga addict
na they will only listen kapag ka talaga yung tipong life and death situation na. Yung mga, alam nila mali yung ginagawa nila eh. Kaso nga lang kasi, they are already addict na eh. So, ibig sabihin, kumbaga parang kahit gusto nilang magbago, it really takes, yung talagang, sobrang hina na nung, kasi ang addict, wala nang morals ang addict eh. Yung kumbaga parang hirap na talaga yan. Yung parang, kahit pa sabihin niya na, alam ko, mali, pero hindi niya na mapigil. Hindi niya na mapigil. Alam niya, mali magnakaw. Alam niya, nasasaktan niya yung parents niya. Alam niya, naargabyado niya yung pamilya niya. Alam ng addict yan. Alam ng addict yan. Pero hindi niya na talaga mapigil. Hindi niya talaga mapigil. However, if they know na kapag hindi sila tumigil, ay matitegi sila. Diba? That Yeah. gives them because that is the only language they understand. Kapag na-threaten na yung existence nila, kapag alam nilang matitegi sila, it's going to make them stop and, kasi alam nila kaya nilang abusuhin yung pamilya nila. Alam nila pagka nagkamali sila sa pamilya nila, pagbibigyan at pagbibigyan sila. True. Diba? Pero pag nagkamali sila sa batas, at hinabol sila, diba? Kaya ang daming nagbagong adik eh. Kasi alam nila hindi sila sasantuhin. Diba? Alam nila hindi sila sasantuhin. So anyway, tuloy mo yung accountant yung Yeah. mo. So, yun. So, nung umalis na sa PRRD, ayun, nagbalikan sila. Doon nag-change na sila ba? So, okay na sana, nagbalikan. Kasi nga, available lang yung drugs again at mas mura na siya. So, at ngayon, mas worse na siya kasi sumisigla na talaga ng family, nagkakaroon ng mga broken marriages. So, and not only that, bakit ko nasabi na I'm very pro Duterte? Kasi naging biktima rin ako ng drug addict in the form of sexual harassment. Muntikan ako ma-rape ng, ito, kasi again, I grew up, as far as meron akong consciousness, drug addict na talaga yung mga cousin ko. Like, very exposed, makikita mo lang, dadaan ka sa kanila, sa mga kapitbahay mo, doon may mga session talaga. So ako, as far as I'm aware, nagka-conscious ako, muntikan talaga akong ma-rape. Okay, so I was sexually harassed and muntikan ng mamulest, ma-violate, yun ang tama na term siguro, ma-violate ng cousin ko mismo. Okay, drug addict. So that's why, yun siya, hindi talaga maintindihan yan ng mga, hindi lumaki sa mga mahihirap na lugar. So, Sa mga sa hostile environment. Correct. That's right. And yeah, so yun lang yung ma-share ko na gano'n talaga laking help, tulong yung time ni PRRD sa amin. Thank you so much for allowing me to share that. Thank you. Ayun. Thank you for sharing personal experiences. I think ito kasi talaga yung dapat malaman ng mundo eh. Na ano bang akala ninyo? Napaka-peaceful natin. Ano bang akala ninyo na hindi naka-experience ng threat? Hindi naka-experience ng violence yung mga tao na kasi sila hindi nila naranasan yung ganyan. Na-threaten yung puri nila, na puti ka na silang maghahasa, puti ka na naninakawan sila. Hindi nila alam eh. And these are the things that people who were victimized by illegal drugs are carrying every day. So, ang sa akin lang naman, bakit hindi mapakita nung mga taong galit na galit dun sa mga biktima ng EJK, why can you not show the same compassion to individuals like, for example, accountant, to Kid Wanderer, to the family of Joy Abarquez, to the family of the victims of drug addicts? Why can you not show the same compassion? Diba? Buti pa yung mga addict pinaglalaban nyo eh. Paano yung mga kababayan natin na hindi pinagpala sa buhay, that who have to carry this kind of burden their entire lives. Kasi hindi na nila ma-reform yung kamag-anak nilang addict. Diba?